Yun po, magandang umaga po sa inyong lahat. At huwag po kayong matakot sa akin, hindi po ako. Sabi nga po ni Kuya Moses, magde-demo. Magde-demo ako ng kutsilyo at ng magic wand. Ginamit lang natin. Sayang naman po yung lapel. Hindi nagagamit. At sa mga darating pong linggo ay in-expect po natin yung ating pong susunod na pastor, si Pastor Samson de Leon. Kaya mag-iingat po ang mga Delilah at ang mga Leon dahil si Pastor Samson ay darating na po. Sa August 26 po, August 26 po, Atikat, ano? August 26, Friday. So, the coming Sunday noon, 28, ay magtuturo na po si Pastor Sam. At una po, pinapaabot po muli ni Pastor Rolly ang kanya pong pagbati. Kagabi po madaling araw na naghuhuntahan po kami at siya po talagang overwhelmed sa kanya pong stay dito. At alam po natin na ipakita pa rin natin yung spirit ng hospitality. Ang hospitality hindi secular yan. Kumbaga lalong-lalo na sa simbahan kailangan makita kung paano talaga makita yung pamilya sa atin. So yun po. At yun, lubos-lubos yung pasasalamat ni Pastor Rolly, pati sa mga biyayang nakamtan niya rito, lalong-lalo na yung friendship, yung kanya pong pinapaabot. At sabi ko po, huwag kayong mag-alala, Pastor Rolly, at babalik pa ako kayo dito. Yun po. Andito po ako ngayon, hindi promote ulit yung si Pastor Rolly. And ipagpapatuloy lamang po natin yung mga nasimulan po ni Pastor Rolly dito as we sustain the momentum na iniwan po ng ating po mga visiting pastors. And I hope na kasi makakatagal kayo, 4 na page po ito, ha? Konting ano lang po. Warning, sabi nga ni Pastor Rolly, warning. Ayan. So, kumusta na po kayong lahat, mga kapatid? Okay naman. Medyo sa mga nakaraang araw, may mga naririnig po tayong mga nagkakasakit. At pagpanalangin po natin at kasama po natin yung prayer warriors po natin sa mga panalangin po. Huwag po kayong mahihiya, lalo lumapit kay Ate Joanne, i-message po siya kahit sa mga DJs niyo po. Huwag po kayong mahihiya humingi ng panalangin. Amen? Hindi lamang po sa sakit, sa pangailangan, kung may pinananalangin kayong bahay na gusto nyo makuha, yung PR-ship, yung pagpasa nyo sa lisensya, panibagong trabaho, promotion, huwag po kayong mahihiya. At lahat po ng inyong mga prayer request ay magiging confidential po. Ayun nga po, meron po tayong prayer request box doon, huwag po kayong mahihiyang everything na isulat nyo po doon will be confidential. So, hindi po yung the family that prays together stays together. Amen po? So, napakalabas po ng panalangin talaga. At alam ko po, testimony po sa lahat yan. Sa Victorious 1, muli, paglilinaw sa announcement, sa Unit 6, 8 to 12 Payne Street sa Shoalwater sa Baldivis po yung kina Kuya Nolan. At yung kina Kuya Lloyd naman ay sa 303A Rockingham Road, Spearwood. Nabago na ba? Kuinana na ba? Malapit na yung Kuinana. Soon to come. Yan. Yan po. Tayo po ang sarap ng wala lang ako necktie. Pag ako nag-necktie, baka sabihin nyo kulang na lang, maleta at magbibigay na ako ng mga truck sa inyo. Yan po. Masarap po mabigyan uli ng pagkakataon na pagsalita po muli sa inyo. And it's a blessing palagi na tumatayo ang bawat isang ministro o ang mga pastor po natin sa harap kasi alam po nila ang unang napagpapala at unang nakokorek ay yung mga sarili po namin. So, sa pag-aaral ko po, nung i-share ko po sa inyo ngayon talagang tinamaan din ako ng gusto habang pine-prepare ko po yung message na to. Kayo po ba'y nakaranas na lumakad sa Pilipinas, di ba? Pag tumatawid po tayo, yung pedestrian hindi ginagalang ng mga motorista. When we go to a pedestrian sa Philippines, dito kasi pag pedestrian talagang titigil yung mga sakyan. Sa Pilipinas, parang yun pa yung nila, yung start line. Kung kailan meron tumatawid, saka harurot yung sasakyan. So nakakatakot na tumawid sa daan. Sabi nga ng mga nabanggit ni Pastor Rolly, bawal tumawid, nakamamatay. Hanggang sa may namatay na. Tapos bawal tumawid, mamamatay ka. ganun yung Pero may mga warnings tayong nakikita, pero minsan hindi natin sinusunod.
And I would like to share with you yung aking po ano ngayon ay yung teka, ba't wala? Ayan. Ayan. Walking safely on the danger trail. Ayan po. Nakaranas na po kayo dito. Sino po nakapag-mountain climbing na? Wala. Sino po? Wala pa. Wala pa nakapag-mountain climbing. Ay, meron po. Nung sa Serpentine, sina Nanay Mita. Si Nanay Mita nag-mountain climbing. Sino kasama? Si Mami Chit. Nag-mountain climbing. Ang sinundan po yung mga 8 years old at 10 years old na bata. Yun po ang nag-guide sa kanila. Eh gusto na daw nila sumuko. Nasa taas na sila, nasa tuktok na. Eh wala pang kangaroo. May nakita na ba kayong kangaroo na sa tuktok? Wala pa. Eh, dapat sumama na kayo kay Kuya Edgar. Ang taas ng inano nila at matarik yung madulas kasi medyo maulan nun. Parang nakakatakot makita yung ating mga kadalagahan na umaakyat ng bundok. Ayan, yung mga young ones po natin na nakakatakot dahil matarik yung daan, medyo madulas yung mga hindi natin alam, baka may wild na kangaroo doon. yung pagkakataon na yun, parang isipin mo, safe ba na umakyat doon sa inaakitan nila nanay? Eh sila po hindi na makabalik kasi nasa tuktok na sila eh. Pag bumalik sila, ganun din. Mahihirapan din sila, so tinuloy na lang nila. Pero, ang lesson doon is, gaano tayo nagiging ligtas sa paglalakad natin. I mean, especially sa mundong ginagalawan natin. Every time na gumalaw tayo, talagang meron tayong nakikitang mga danger. Okay? Na mga naalala niyo ba yung mga danger na sinasabi ni Pastor Roddy? So, hindi ibang klaseng danger po ito. Ito po yung mga danger trail na nilalakaran po natin. I want you to open up your Bibles in Colossians 2, 1-10. And we'll be reading through this chapter. Ito po yung magiging key verses po natin. Sa Colossians 2, 1-10, basahin ko po sa inyo. And kung masasabayin niyo po ako by opening your Bibles, mas maganda po. Gawin natin to bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Sinasabi po dito, I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. This is Paul speaking sa church ng Colossae, sa Colossians, sa mga tao sa Laodicea. Ang sinasabi niya dito, my goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have the full riches of complete understanding in order that they may know the mysteries of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. In verse 5, for though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. So in verse 6, so then, just as you receive Christ Jesus our Lord, as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Sa number 9 po, verse 9 po, for in Christ, all the fullness of the deity, ito yung kabanalan ng Panginoon, lives in bodily form, sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo. And in Christ, you have been brought to fullness. Yung kabuuan po, and He is the head over every power and authority. Amen? When we speak about authority, power, ang naisip lang natin yung government. Pero marami po yan, maging sa mga simbahan, sa ating pong pamilya, sa ating pong community, there's always power and authority na dapat pong ginagalang natin. So, Diyos po mapagpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. We're going to start off, ano ba yung mga danger trails? Marami tayong dinadaanan natin, minsan sa Pilipinas, halos lahat parang kinoconsider natin na danger trail. Dahil kapag naglalakad ka sa gilid ng karsada, may riding in tandem na babati sa'yo at hahablutin yung bag mo. Meron, nagse-cellphone ka, nagte-text ka lang, hahablutin yung cellphone mo. So ano ba yung mga lalo-lalo na sa mga mountain climbers. Sa mga mountain climbers, ang kinatatakutan nila ay maubusan ng supply. Ayan. Kaya sila may training din para
yung parang guerrilla training. Parang alam nila kung ano yung gagawin nila just in case na maubusan sila ng supply, maubusan sila ng tubig. Ang gagawin nila is they will be prepared for something. Alam nila kung ano yung kakainin. Okay? Hindi pwedeng kumain ka basta-basta ng kabuti. Kasi may kakilala po kami, kumain ng kabuti out of the wild at na-food poison po siya. Hindi po lahat ng kabuti kinakain. Yan. Meron din po, hindi lahat ng prutas na nakikita nyo ay edible. So, yan yung mga training na ginagawa ng mga mountain climbers at yung mga trekkers, lalong-lalo na yung pagmalayo yung tinetrek nila. Kasi, akala mo, titignan mo lang yung bundok, napakalapit, kaya ng ilang oras. Pero ang totoo, napakalayo pala. So, may mga dangers, maging yung mga wild animals, hindi mo alam kung baka biglang sumulpot at kakainin na lang po sila. Dito po, ayan, meron po illustration dito. Ayan po. Ganito po yung minsan nagiging danger trail natin. Kala natin malinis yung daan. Along the way may makikita tayo. Hindi lang maliliit na pating, napakalalaking pating na sumasalubong sa atin. Ano ba yung magiging natin, magiging panlaban natin to walk safely on the danger trail? Teka, may papakita rin ako sa inyo. Ito, alam ko marami makaka-relate sa inyo nito. Kuya, pwede niyo pa? Pa-mic nga. Pakakantayin ko si Daniel. Babaan mo lang yung tono. Ayan, sige, kuya. Oh, nawala kuya. Sino mahilig sa poker? Dito yan. Yan po yung kinababaliwan ng mga kabataan ngayong Pokemon. Natatawa si Daniel. Nakaka-relate siya. Grabe ka naman sa akin, Dad. Yun po, nakaka-relate sila. Yun minsan yung mga nagiging natin, yung lakad natin. Minsan yung yung hakbangin natin sa buhay. Ayan. Hindi lang yung mga Pokemon trainer ang maging sa bawat isa po sa atin. Minsan nanineglect po natin yung mga dangers na dinadaanan po natin. Kaya kailangan maging aware tayo sa dinadaanan natin. At bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Panginoon, kailangan din, alam po natin kung ano yung dinadaanan natin, kung ligtas ba, at kung ano yung dapat natin gawin, ano yung dapat natin isipin, para makaiwas tayo sa ganitong klaseng danger. Nakita nyo, bumabangga sa kung saan-saang pader, hindi nakikita, walang focus. Diba? Walang focus sila habang naglalakad. So lahat sila, siguro, nasa ospital ng iba dito, alam nga natin, meron pa na hospital na aksidente dahil sa mga ganun. That is a perfect example of walking on the danger trail. Pero ano ba yung dapat nating isipin? Ano ba yung dapat natin iwasan? Una is sin, error, okay? Yung fine-sounding arguments. Yung akala mo ang gandang pakinggan na, ay, mukhang tama itong sinasabi nito. Ito yung paniniwalaan ko. Yan yung mga inaano nila, deception, isa pa yan. Si Pastor, di ba, naglagay din ito? Beware. Ito yung mga dapat nating iwasan. Ilan lamang ito sa mga dapat nating iwasan sa paglalakad natin bilang mga Kristiyano. Sinasabi nga dito, ayan, ang danger trail po, nung sinulat po ni Paul itong Colossians sa mga tao ng Colossia, ang pinaka-main concern po ni Apostle Paul ay to educate yung church po doon. Kasi natatakot po si Apostle Paul na naniniwala na sila. They began to listen to false prophets. Amen? Pag false prophet, nakakatakot pong isipin dahil minsan, kung ano na lang yung sabihin ng tao, pinaniniwalaan natin. Minsan gumagamit sila. Huwag po kayong kasi madalas gumagamit sila ng Word of God. Ang problema ay dinadagdagan nila o binabawasan nila or they literally take it, yung meaning noon. So, nag-aano sila na, ito yung binabasa mo, ito yung nasasaad. Diba? Man shall not live by bread alone.
So, kailangan kumain ako ng sisig. Kumain ako ng ulo ng lechon. Diba? Hindi ganun literal. Parang hindi lang pala tinapay ako na mabubuhay. Amen? So, sa kasunod pala nun, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Sa salita ng Diyos din. Pero yun nga ang kinatatakutan ni Apostle Paul nung kanya pong sinasabi ito sa Colossian Church, na natatakot siya dahil nakikinig na sila sa mga false prophets. Ang nagiging kasi, hindi natin namamalayan, kala natin yung mga naririnig natin sa YouTube, nababasa natin sa mga threads, sa mga vlogs ng mga pastor, hindi natin namamalayan, nalilihis na pala tayo, may mga dinadagdag na sila, dinadagdag, ini-insert silang doctrine, up to the point na papunta na sila sa kulto. Amen? I've watched numerous documentaries about cults. Okay? They started up as a good church. Maganda po yung church nila. Yung sinunod nila yung lahat ng nasasabi sa Bible, lahat ng mga teachings ng Panginoon. Pero when power sets in, okay? Yung gutom nila sa kapangyarihan, doon nadadagdagan hanggang sa may pinapasok silang kung ano-anong doktrina. Ginagamit nila yung posisyon nila to abuse the church and the members. Okay? So, yun po yung nagiging, ganun po yung nagiging warning ni Apostle Paul dito. Ang keyword nga is beware. Tulad po na natin. Ang tanong is, how do we walk after being born again? Dahil tayo po, nabuhay tayo, hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon, lahat po yan. Nasa kasamaan po tayo. Amen? But when we begin to know and acknowledge God, Christ as our Savior in our lives, that's the time na unti-unti tayo nagbabago. Amen? Yung luma natin nawawala, napapalitan ng bago. And that's the time, how do we walk after being born again? Yung pagkatapos natin makakilala sa Panginoon, ano ba yung dapat natin maging lakad? Ano yung dapat natin maging hakbang? May mga simple secrets, okay, para sa safer journey, at yun po ibabahagi ko sa inyo. Ito lang yung ilang mga sikreto, okay? So, bilang mga Kristiyano, bilang mga born-again Christian, we must walk as you have received Christ in your life. Amen? Maglalakad tayo, gagawin natin, tatahakin natin yung lakad natin, yung biyahe natin, bilang mga, as we receive Christ in our lives. Sinasabi nga dito sa Colossians 2:6, so then, just as you receive Christ our Lord, as Lord, okay, continue to live your lives in Him. Amen? Hindi lang sapat yung sabihin natin na born again ako. Amen? Hindi ito natatapos yung experience. Okay? Kasi yung pagiging born again, yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo, just a start of greater things to come. Kasi tinanggap natin, binukas natin yung buhay natin sa ating Panginoon at para po tayo mas mabago pa. Amen? Kasi hindi lang doon natatapos yung pagiging born again natin, yung pagkakilala natin. Minsan po, kailangan natin stretch yan. Sinasabi nga doon, ang marathon runner, hindi po tinitignan dyan kung gaano siya kalakas, mabilis tumakbo sa una. Paano pong madalas na naririnig natin? It's how you finish the game. It's how you finish the race. Amen? No matter kung gaano ka kabagal sa umpisa, pero at the end, nasusustain mo. Along your run, along your walk, nasusustain mo kung ano yung pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Nasabi dito, it is important to stay close to the conversion experience. That is, us being a born-again Christian. Ano ba yung mga kasi maisip natin, yung kaseryosohan ng kasalanan. Kasi sinasabi nga sa Romans 3:21-24, but now apart from the law, the righteousness of God has made known, to which the law and the prophets testify, this righteousness is given through faith. Okay? This righteousness, inulit ko, is given through faith. Ha? Hindi ito ginibigay sa religion. Okay? Hindi ito nakukuha sa sinasamahan yung simbahan. Hindi ito nakukuha sa naririnig yung pastor. This righteousness comes through faith in Jesus Christ to all who believe. Okay? Hindi lang to all.
ito ay kung sino ang naniniwala sa Panginoong Jesucristo. This is your born again experience, yung conversion experience po natin na tinutukoy dito. Continuing, there is no difference between Jew and Gentile. Ito yung mga mananampalataya o hindi mananampalataya. But, in verse 23, sinasabi po doon, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So, tayo po ay na-redeem sa pagkakamatay po ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Okay? Tayo po ay naniniwala na sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay naligtas. Na-redeem po tayo. Amen? Tayo po siguro, hindi ko po kilala ang mga background siguro ng iba sa inyo, pero kayo po mismo makapag-testify na from darkness, you have turned into the light. Kasi nakilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, nasabi dito, how wonderful God loves Him. Okay? May sinasabi dito, my command is this, love each other as I have loved you. Magmahalan tayo. Okay? Hindi po naman sinasabi dito, let us hate each other or let us ignore each other. Hindi po ang sinasabi po dito, let us love each other as God had loved us. Okay? Mahal tayo ng Panginoon. Kaya parang hindi na mahirap na tayo magmahal muli ng ating mga kapatid. Amen? Sinasabi din dito, ito po yung wala. Ito po yung isa sa paboritong Bible verse. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. This is Jesus speaking when binibigay niya po yung parable ng vine in the branches. Ito po yung parte ng sa John 15 na nasabi niya, yung makikita po natin dito yung kahalagahan ng sakripisyo na binigay ng Panginoon. I mean, sa youth nga kahapon, yung tinuro ko po sa kanila, yung binahagi ko po sa kanila, sabi ko, kung ako nag-shoplift, sa tingin mo ba akuin ni Ate Joey yung kasalanan ko? Parang mahirap, di ba? Kasi ako yung nag-shoplift. Pero ang Panginoon, yun ang ginawa niya. That's the ultimate sacrifice na ginawa po ng ating Panginoon. Namatay siya para sa kasalanan ng iba. Amen? Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. So, yun yung naging sakripisyo niya. Pero wala na po tayo ba makikita nito dahil sa kamatayan po ng Panginoong Jesucristo, ito yung pinaka-extreme na pag-ibig na pinapakita ng Panginoon sa atin na tayo po na nagkasala, siya po yung nagbayad. Amen po? So, ganun din, how sensible, yan. How sensible faith seemed. Okay? Alam po natin sa Hebrews 11 verse 1, sinasabi po dito, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa iba pong version, ang sinasabi po dito, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? Pag sinabi pong faith, kapag po may bata po akong pinatayo dito, at tinanong ko yung isa, sa tingin mo, marunong siya mag-tumbling? Diba? Sasabihin ng isa, hindi niya alam. O pwede niya sabihin, kaya niya yan. Kasi nakikita niya siguro. Yun yung faith na hindi mo pa nakikita na kayang gawin ng isang tao, yun yung faith mo sa kanya. Si Duterte na lamang po, yung naging presidente po si Duterte, ang buong tao po nagkaroon ng faith sa kanya. Not religiously or not in a divine way. Nagkaroon po ng pagtitiwala ang tao sa kanya na kaya niyang gawin yun, yung crime, corruption, babawasan niya o buburahin niya. May tiwala ang tao. Pero ibang tao, hindi naman siya kilala personally, di ba? Kahit sabihin ko, si Kuya Lloyd, magiging artista to sa Australia. Di ba? Parang iba sa inyo, ay maniwala. So, walang faith, bro. Mahina ang faith. Di ba? Parang sasabihin ko, bahala na. Pwede na yun. Parang sasabihin ko, may faith ako. Si Kuya Lloyd, magiging artista rito. O sa Singapore na lang, yung pinakasikat na artista doon, si Gurmeet Singh. Ilan ni Kuya Lloyd. Ang gwapo na si Gurmeet Singh eh. Sa Singapore po. Parang sa Singapore po kasi, siguro 10 lang artista.
sa laki ng kanilang bansa, parang 10 artista nakikita namin paikot-ikot sa TV na lumalabas. So parang, yung faith, hindi mo ka nakikita, pero nagtitiwala ka. Alam mo, kakayahan niyang gawin yun. Yun ang faith. Hindi mo pa nakikita, but yun nga, yung sinasabi nga doon, that is the confidence. Okay? That you invest sa tao or sa ating Panginoon, most especially. May pananampalataya po tayo, hindi dapat mawala yun dahil minsan dumadaan po tayo sa pagsubok na yun nga, parang Lord, ayan na, parang malapit ng iluwan na naman ng ATM, malapit na naman iluwan ng ATM machine yung ATM ko, yung card ko dahil wala nang laman. Pero bigla tayong, iba na nga pala ako, nakakilala ako sa Panginoon, alam ko may Panginoon ako sa buhay ko. Lord, you will provide. Amen. I have faith in you, Lord, you will provide for me. Maya-maya may kumakato. Kuya, ate, ulam, pagkain nyo. O kaya, kuya, ito, merong bigas. Okay? O kaya, may load, may pang-load kayo. Hindi mo mamamalayan. Bigla na lang dumarating yung ganong pagkakataon. Kasi, nagtiwala tayo sa Panginoon. We put our trust in God. Hindi tayo nagput ng trust sa tao. Dahil ito po ang masasabi ko sa inyo, kapag po tayo nagtiwala sa tao, mas malamang-lamang yung failure. But if we put our trust and our faith to God, kung hindi man matupad yan, siguro sa atin ang problema. Naniniwala po kayo doon? Kasi ang Panginoon tapat sa atin eh. Kung tayo hindi naging tapat sa Kanya, parang nakakahiya naman, Lord. Hindi na ako nagpe-pray. Hindi na ako nagbabasa ng Bible. Pero binibigay mo pa rin yung pangangailangan ko. Lord, malakas pa rin ako. Diba? Wala akong sakit. May load pa rin ako. Amen? Nakakapanood pa ako ng sine. Nabibigyan ko pa anak ko ng extra money. Amen? Nalilibre pa niya yung mga kaibigan niya. Di ba? Hindi mamalayan. Anak, ito pera. Tapos nalilibre pa. Galanti anak ko eh. Nalilibre pa yan. Ay nagtataka ako kung saan nakukuha eh. So, yung faith na binibigay natin sa Panginoon, kailangan kahit mabawasan. Okay? Hindi dapat mawala yun. Pero minsan dumadaan tayo sa pagsubok. Nga, yung danger na dinadaanan natin dahil sa mga kasalanan, dahil sa matinding pagsubok sa buhay natin, minsan hindi maiwasan na babawasan. Totoo po yun. Hindi po tayo nagiging parang very Christian or parang hindi tayo extreme. So, totoo na babawasan. But if we hold on to the promises of God and we keep our faith on Him, I will tell you, 130%, 150%, 500% tutuparin ng Panginoon yung pinangako niya sa atin. Amen po? So, yan. Ang pangalawa, we must remember our first love for Christ. Amen? Ang una nating pag-ibig. Siguro, ang iba sa atin, ang unang naging pag-ibig ay alak. Ang unang naging pag-ibig natin ay sigarilyo. Ang unang naging pag-ibig natin ay sugal. Okay? But when Christ died on the cross, hindi pa man tayo pinapanganak, yun na yung unang pag-ibig natin. Kasi inoffer ng Panginoon through His love, through His undying love sa atin. Kaya yun yung dapat natin balikan, yung unang pag-ibig natin. Amen? Siguro, pag napagkwentuhan natin yung mga first love natin, kikiligin pa kayo. Pero pag natin pag-usapan yun, baka mamaya pag-uwi nyo ng bahay, may discussion kayo at may debate pa kayo. Okay, kalimutan na natin yung first love natin ng mga boyfriend, girlfriend natin. Unahin natin yung first love natin ng ating Panginoon. Nakakatuwa po, naririnig ko, siya yung una't huli ko. Ayan. Ibig sabihin, you're my first and last. Unang girlfriend, siya yung naging asawa ko. Ngayon, siya na yung amo ko. Parang siya na yung, hindi naman. siya yung boss ko. Ikaw ang boss ko. Di ba? Para si Pinoy, kayo ang boss ko. Ayan. Huwag po kayo mahihiya sabihin nyo, lalo sa mga lalaki. Huwag kayo mapatatakot sa mga babae. Basta pag sinabing, maghugas ka ng pinggan, sasabayan ko pa ng paglalaba. Basta huwag yung papakita ng hihina kayo. Yung sasabihin nyo, maghugas ka ng pinggan. Huwag mo ako sigawan. Maglalaba pa ako. Parang ganun. So, yun yung kailangan natin isipin. You must remember our first love, and that is God. Okay? So, hindi po natin pag-ibig yung mga bisyo po natin. Hindi po yun ang pag-ibig natin.
Dahil yan, kung mahal natin yan, iiwanan din tayo yan sa bandang huli. Amen? Pero ang Panginoon, pag minahal natin siya, yan, ang Panginoon ang magiging forever natin. Yan. Yung mga youth po ay nakaka-relate sa ating mga hugot. Nire-record niyo ba yan? Instagram niyo ba yan? Instagram. Yan yan. I-post nyo na lang. Tapos, we must walk by faith in the wonder of His love. Yan po. Yung pananampalataya po natin. Kapag naglalakad po tayo, kailangan may pananampalataya po tayo. Kalakip yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dahil alam natin, sa pananampalataya po natin, alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon na unang nagmahal sa atin. Amen po? Kaya kung meron tayong panalangin na, Lord, sawa na ako umupa ng bahay. Bigyan mo ako, pagkalooban nyo kami, yung pamilya ko na panibagong tahanan. Yung sasabihin ko, Lord, this is our home. Kapag lumakad po tayo na may pananampalataya at alam mo mahal ka ng Panginoon, hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Amen? Sabihin nyo sa akin kung sino yung sa inyo na nagtiwala sa Panginoon at the end, nabigo kayo. So walang makakapagsabi nun. Kasi kapag nagtiwala tayo sa Panginoon at alam natin kung sino yung una umibig sa atin, lahat yan nagkakaroon ng katuparan. Sa trabaho, promotion, dagdag sa sweldo, dagdag sa sweldo. Sabi ko nga, may kakilala po ako, 10 cents ang dinagdag sa sweldo. 10 cents, ha? At least may dagdag, di ba? In everything, give thanks. Kaso nasakit sa puso, eh. Isang taon ka nagtrabaho, 10 cents an hour. Sabi, parang, pag $27 yung kinikita mo per hour, 27.10. Pag 6 na oras ka nagtatrabaho sa isang araw, may dagdag ng 60 cents. Parang, ay naku, kahit na ano, hindi, baka maawa pa yung tax, ibalik pa sa inyo yung 60 cents. Di ba? Pero, magtiwala tayo sa Panginoon kasi, ayan yung ano eh, diyan tayo masusubukan kung gaano tayo katatagin. We have faith in Christ, we will endure at we will succeed. Ayan po. Ang letter B naman po, walk deeply rooted in Christ. Okay? When you say deeply rooted, sinasabi nga sa verse 7 ng Colossians, rooted and built up in Him. Rooted, malalim. Okay? Hindi mababaw yung roots. Built up. Doon na tumubo sa ating Panginoon. And strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Pag sinabing rooted, ayan, deeply rooted, na yung talagang sa malalaking puno, yung malalalim yung ugat. Deeply rooted. Yung bang maniniwala ka, Lord, dito ako sa iyo. Hindi ka inuugat, ha? Iba yung inuugat sa nag-uugat tayo sa Panginoon. Kasi minsan, pag sinabi mo inuugat, parang tumanda ka na, di ba? Inuugat na ako dito, hindi pa rin ako napagpapala. Inuugat na ako dito, hindi pa rin ako maasenso. Pero, ang sinasabi dito, deeply rooted, sinasabi nga doon, grow deep, okay? Live tall. Kasi makikita po natin dito, may example lang ako sa inyo. Ayan. We should be like roots of a tree. Okay? Ang mga puno po, may nakita na ba kayong puno na ang babaw ng ugat? Wala pa. No? Minsan, umaano nga, di ba, nasa ibabaw pa ng ground yung ugat. Umaano doon. Pero ang mga puno, kapag nag-ugat po yan, malalim. Okay? Ito po, reaching out to take in water. Ano ba ibig sabihin nito, reaching out to take in water? Yung water po na sinasabi dito, kapag po sinasabi natin, we are deeply rooted in Christ. When we are in Christ, we should be deeply rooted in Christ. Okay? Yung ba parang kahit anong bagyo ang dumating, hindi ka maiangat ng bagyo dahil doon ka nakaugat, doon ka, yung pinakapundasyon mo ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi ang trabaho mo kung saan ka nag-uugat. Kasi ang trabaho, pag nawala, tumba ka, tibag ka. Amen? Ano ba? Yung sa luho mo, dito ka ba nag-uugat? O pag wala ng bago, wala na. Diba? Diba? Wala ng bagong sapatos na mabili. Lahat yata ng Air Jordan, nabili mo na. Diba? Jordan 99 yata, wala na. Hanggang dun lang pala. Kapag wala na yon, babagsak ka na dahil wala ka ng pinag-uugatan eh. Amen? But if you are deeply rooted in Christ, kahit na ano yan, kahit na anong bagyong dumating, kahit na anong yugyug na gawin sa atin, hindi tayo matitinag. Kasi, yung pinag-uugatan natin ay ang makapangyarihan Diyos at kailanman hindi mawawala sa atin.
Yung mga things na pinag-uugatan po natin na temporal, yung salapi, yung layaw, o ano man, lahat yan mawawala. But if we are deeply rooted in Christ, we are definitely on a safe trail. Okay? Hindi tayo matitinag. Ang sinasabi dito, reaching out to take in water, which is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ito po yung nagtuturo sa atin kung sino ang Panginoong Hesus sa atin. Sinasabi nga doon sa John 16, sinasabi doon, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Ito po ang Panginoong Jesucristo na nagsasalita na kapag umalis na daw po siya at kapag nawala na siya sa mundo, ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin, ang magtuturo sa atin kung sino talaga ang Panginoong Jesucristo sa atin. Ganun din, sa Ephesians 3:14, do not grieve the Holy Spirit. Ano ba nakakapag-grieve sa Holy Spirit? Mga kasalanan, mga kalikuan, mga false beliefs. Yan po yung mga nag-grieve sa Holy Spirit kasi hindi malayang makagalaw yung Holy Spirit sa atin. Ang isa pa, sa Galatians 5:16 to 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the works of the flesh. Amen? Kapag po tayo deeply rooted at ang nire-reach out po natin yung Holy Spirit, yung kanyang sustenance, yung kanyang pagbibigay ng nutrition sa atin, yung Holy Spirit, yun yung nagkakaloob sa atin at nagbibigay sa atin ng kaliwanagan na hindi tayo, kailangan umiwas tayo sa gawa ng laman, sa mga kasalanan, sa mga gawang hindi nakalulugod sa Kanya. So, ganun din, we must also absorb nutrients for growth from the Word. Hindi from the world, from the Word. Ito po. We are on the safe trail kapag po tayo ay don't do this religiously, okay? May nagtanong sa akin, sabi sa kanya, are you religious? Iba kasi ang religious. Ang religious, you are based on rituals. Okay? Sa dati nating kaugalian, ang religion, kapag tayo nagkasala, pumunta ka sa pare, magkumpisal ka ng 5 ganito, 10 ganire, ano pa ba? Lahat, ginagawa. Tapos hindi ka pwede, kailangan kung gustong patawarin ka, maglakad ka mula pintuan hanggang sa altar. Hindi po ganun ang ating paniniwala. Kasi if we base our faith on religion, hindi nga ang religion na magliligtas sa atin, kundi ang pagkakaunawa natin sa Panginoong Jesucristo, ang pagtanggap natin sa Kanya. Hindi tayo maliligtas ng mga mabubuting gawa. Okay? Ang mapagligtas lang sa atin ay ating Panginoong Jesucristo. So we must absorb nutrients for growth. Okay? Through the Bible, through the Word. Okay? Maraming promises dito. Minsan nga, yung mga promises hindi natin alam, nandito na pala. Kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin alam ang pangako. Amen? So, sino nakapagbasa sa inyo ng, honestly, may mga bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, bumili ng cellphone. Sino na nagbasa sa inyo ng terms and condition? Yung mga 5 pages. Yung totoo, sino nagbasa sa inyo ng terms and condition? Wala, di ba? Yung dulo lang, yung submit. I agree, I declare. Yung parang, I agree that all the blah 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 is true and based on the terms and conditions. Pero wala nagbabasa sa atin ng terms and conditions. Ako mismo, hindi ako nagbabasa ng terms and conditions. Kaso, minsan iisipin mo, baka mamaya, pag pinirmahan ko to, didemanda ako, o pag hindi ko nabayaran, ganito mangyari sa akin. Meron nakapaloob ng mga clauses doon. Parang Bible. Ang dami, di ba? Ang daming pages. Pero kung hindi natin babasahin isa-isa kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito, hindi tayo lalago. Hindi natin malalaman kung ano yung pangako. Hindi natin malalaman kung saan tayo dapat umiwas. Amen? Hindi sapat yung naririnig natin na umaten tayo sa simbahan, nakikinig lang tayo. Hindi, kailangan tayo mismo. We must seek for growth. Okay? Kasi, pag linggo lang naman, o biyernes tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos sa mga pastor po natin, di ba? Paano na yung the rest ng 5 days, 6 days? Anong ginagawa natin para lumago tayo? So, ano po natin yun? Ilagay natin sa diary po natin o sa system po natin. Ganun din,
Kaya sabi dito, ito po, isang example, kamatis, the tomato. Ayan. Paano ba sabi ng Australian dito? At likod, tomato. Ano? Tomato. Ayan. Kamatis. Tomato. Ayan. Ito, alam niyo po itong punong to? The sequoia. Sino po nakakalam ng sequoia? Hindi sequoia, si ate. Si ate. Sequoia, si ate. Yung sequoia po, isa po to sa mga species ng puno na parang giant. Alam niyo sa ano, yung sa Valley of the Giant? Hindi yun. Kamukha lang yun. Kamukha lang. Iba pa itong sequoia. Ito sa Amerika to. Yun nandito, si ate. Sa Australia. Yes. Sequoia trees are ano, yung talagang hundreds of meters tall. Tapos talagang, pag merong, ay yung babae, no, hindi kayang yapusin ng 10 o 20 katao dahil sa laki. No, giant talaga. Saka ang taas niyan. Pag ano, i-research nyo. Baka sabihin nyo, nag-YouTube. Hindi Photoshop yan. Puno talaga yan. Yung mga ganyang puno, malalim yung kanilang mga ugat. Nakakita na ba kayo ng munggo na kapag tinapatan mo ng hangin, nandun pa rin? Diba? Ang mga kamatis na humangin ng malakas, makikita mo, laglagan yung mga bunga, tanggal yung mga sanga, minsan bali yung mga branches. Diba? Kasi, ang kaibahan niyan, mababaw yung ugat ng kamatis. Diba? Saka saglit lang sila nabubuhay. They live in season. Okay? Kasi may mga tanim kami. Natuwa kami nung may nakita kami melon. Sabi ko, magkakamilon na kami. Tapos patapos na pala yung season. Pagkita namin, inuud na. Sa summer pala tinatanim yun. Para mas malago at kaya nyo, pag nagkamilon kami, bibigyan namin kayo. Pero ngayon, meron kami sili. Gusto nyo ba? Papapakin nyo yung sili. Marami po kami sili. Yun po, parang yun eh. Ay, ewan ko ba, parang naglilin yung misis ko. Ano yung sasabihin? Mahilig sa sili. Kasi pinagbubuntis po niya si Nani, si Juliana, ay napakaanghang po magluto palagi. Kaya sabi ko, sige, kumain ka lang. Ay ako, hindi ako, medyo mababa yung tolerance ko sa anghang eh. Ganun din po, yung mga ganyang klaseng halaman, mabababaw yung ugat nila. So ano nila, makikita nyo, di ba, parang fleshy yung kanilang structure. Hindi tulad ng mga puno, akasya, nara, ano pa ba, kamagong. Tapos yung mga balite. Tapos yung mga, basta lahat yan matitigas. Diba? Kasi malalalim yung ugat nila. Yung nutrients nila, hindi lang nila nakukuha sa ibabaw. Yung nutrients nila nakukuha sa ilalim. Sa mga sedimentary rocks. Ewan ko, sa mga high school yan. Yung napakalalim ng hinuhukay nila. Saka yan, hindi madaling tumumba unless anayin sila o kaya may pumutol sa kanila na illegal logger. Yan po. Pero itong sequoia tree, sa sobrang taas niya, pwede kang bumutas na ganun, tapos dadaanan ng mga kotse. Kasi malapad eh. Malaki. They are rooted deeply. Lahat ng nutrients na nakukuha nila sa lupa, ay nakukuha nila. Kaya sinasabi nga doon, grow deep. Okay? Hindi grow shallow. Pag nag-grow tayo deeply into God, okay? Mas lalago tayo. Hindi tayo mananatiling bansot. Okay? Tayo'y lalaki na matangkad. Ha? Pasintabi po. Beep. Pasintabi lang po. Yan po. Hindi maliit lang, cute lang. Hindi tayo mananatiling cute na Kristiyano. Okay? Tayo po'y magiging matayog na puno. Magiging matayog na Kristiyano if we are deeply rooted in Christ. Okay? Manalangin, magbasa ng Bible, have fellowship. Okay? Huwag tayo tapos magtiwala tayo sa Panginoon. If we are deeply rooted in Christ, all the nutrients na makukuha natin bilang mga Kristiyano ay makukuha natin. And that's being on the safe trail. Okay? Yung safely, you're walking in Christ. Kasi kahit na anong dumating sa'yo, kapag malalim na yung pagkakaugat mo sa Panginoon, kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong sakuna, hindi tayo mauugot. Hindi tayo mahuhugot
sa mga kasalanan dahil we have Christ. Amen? Malakas yung kapit natin. Amen? Malakas yung backer natin, and that is Christ. Ayan. Nasabi din dito, we find all we need in Christ. Sinasabi nga dun sa see to it that no one takes you captive through hollow, deceptive philosophy, okay? Which depends on human tradition and the elemental spiritual forces. Pag narinig ko ito, elemental spiritual forces, parang mga budo o kung ano-ano mga bulong na may mga Latin of this world, rather on Christ. For in Christ, all the fullness of the deity, yung kabanalan ng Panginoon lives in the bodily form of Christ. Amen po? So, sinasabi nga dito, ayan, nasa na ako? Nasa sino ba ako? Ayan. Teka lang ha, babalik ko ha. Ayan. We should be rooted in faith. Amen. Sinasabi ko po, we should be rooted in faith, not on philosophy. Kasi yung faith, hindi mo nakikita eh. Diba? Hindi natin nakikita kung ano talaga yung pwedeng gawin ng Panginoon. Okay? Maraming yung ibang tao sabihin, hindi kayang gawin yan. Siguro, hindi kayang gawin yan. Yung parang magkakaroon ka ng bahay sa Australia. Hindi mangyayari yan. Kasi trabaho mo, ikaw lang nagtatrabaho. Ang kinikita mo lang ganito. But if you have faith in Christ, you don't believe in the philosophy of men. Kasi naniniwala ka, may gagawin ng Panginoon sa'yo. Yung tiwala mo nandun. Kasi marami ko narinig na ayokong mag-citizen. Gusto ko lang PR. Kasi baka hindi ako matanggap. PR na nga sila. Parang nakasama na nakaano namin sa nag-tax kami. Sabi na ayoko mag-PR. Parang natatakot sila o baka basta may sila, may doubt. Wala silang faith. Okay? Pero sabi naman natin, marami namang benepisyo na matatanggap at parang parehas lang daw. Pero yun nga, ganun yung paniniwala nila. They're living on the philosophy and they don't rely on their faith on God. Ganun din, rooted in the Word. Okay? Not in the world. Okay? Ito po, dito po tayo dapat magbubugat. Dito po magsisimula yung nutrients natin. Dito po tayo kakapit. Together with our faith to God. And rest assured, tayo po magiging matagumpay ng mga Kristiyano if we live by faith and we are rooted in Christ. Amen po? Ganun din po sa letter C, strengthened in the faith as you were taught. We should walk refreshed in Christ. Amen? Tayo po pagpagod, siyempre, gusto natin na palaging umiinom ng tubig. But yung pagkakaunawa natin bilang mga Kristiyano, the truth about Christ keeps refreshing us. Ano ba yung katotohanan na natatanggap natin sa Panginoon? Sinasabi dito, and in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sinasabi dito, we are complete in Him. Naniniwala po ba kayo na tayo po'y kumpleto kapag kasama natin ang Panginoon? Di ba? If you have Christ in your life, you are complete already. Sabi, Lord, you are my everything. Hindi yung ating boyfriend o girlfriend dati. You are... Ay, iba pa rin. You are my everything. You are my everything. You remember that? You're my everything. And then. Tapos sumasayaw pa kayo ng gano'n. Diba? Alam niyo ba yan, mga kids? Di pa. I-google niyo. Yan. Yung mga, kinanta ni Justin Bieber. Yan. Yan, sinasabi natin, ang asawa natin, ang partner natin, ang mahal natin sa buhay, they are our everything. Pero hindi pala. Na-realize natin, nung makatanggap tayo sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoon, ang ating everything. Amen. O yun, hashtag, ha? Hashtag, you're my everything. Yan. Kaya tayo, kapag kasama natin ang Panginoon, we are complete in Him. Hindi tayo nagkukulang. Amen? Minsan sabi, Lord, ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng pakiramdam ko. Ay, meron nga pala akong Jesucristo. Meron akong Kristo. Meron akong Diyos na magpapagaling sa akin. Yung kakulangan natin, yung nararanasan nating kabigatan, ang nagpupuno nun ay ang ating Panginoong Jesucristo. That's why we are complete in Him. Ganun din, He is more powerful than our enemies. Sino po naniniwala dito? He is more powerful than our enemies. Hindi po yung kagalit natin na literal, ha? May kagalit po ba kayo dito? Wala naman, di ba? Hindi dito yun.
So, He is more powerful than our enemies. Ibig sabihin niya na ang ating kaaway, ang diablo. Kumbaga, meron tayong pagkakataon na sinusubok tayo sa ating kakayanan. Yung kasama nga namin si Kuya Paul, nung natanggal po siya sa trabaho, parang siya mismo, hindi siya naniniwala na talunan siya. Kasi naniniwala siya, after ng pagkakatanggal sa kanya sa company, may ibibigay na mas maganda sa kanya. Hindi siya mababakante, hindi siya mawawalan ng pagkakataon na kumita ng pera para sa kanyang pamilya, hindi siya magkukulang. Ganun ang kalakas sa pananampalataya ni Kuya Paul. And truth to the word na binigay po sa kanya ng Panginoon, pagkatapos po ng trabaho niya sa aming company nung Friday, kinalunisan. The following Monday, nag-start na siya sa kanyang panibagong trabaho. Kasi andun yung trust ni Kuya Paul. Hindi siya nagkulang sa pananampalataya sa Panginoon. He believes that God is more powerful than his enemies, than our enemies. Kaya yun, may naririnig nga lang kami na parang ang hirap pala dito, no, Brad? Ang hirap sa bagong trabaho. Okay lang, tiyaga-tiyaga lang. Kasi kapag tinanggal tayo ng Panginoon sa isang bagay, God is putting us for a better place, to a better place. Amen? Mas mahalaga, mas maganda pa yung ibibigay sa atin. Naranasan ko rin na na-retrench din ako sa Singapore. Nung yung testimony ko nga po, nung kararating lang nila Mini noon, ka-PPR lang namin, at dumating sina Ate Mini kasama yung mga dalawang bata. 2 weeks pa lang sila nag-stay doon after migrating mula Pilipinas. Natanggal po ako sa trabaho. Sabi ko, naku po, Lord, paano ba to? Tinanggal mo na, natanggal ako sa trabaho, kararating lang noon, ano ipapakain ko sa pamilya ko. Ganun din pala yung naging ni Ate Mini na nagkaroon siya ng panaginip o ng vision na pagdating daw nila doon, mawawalan ako ng trabaho. Hindi niya naman pinanalangin. Parang pinakita lang sa kanya na ito yung pwedeng mangyari. Pero sa ako, parang ayokong tanggapin eh. Sinasabi niya na sa akin, sabi, hindi ako naniniwala doon. Pero nagkatotoo. That was the time when I was tested. Sabi ko, Lord, paano ba ito? Nung una, siyempre masakit. Sabi, kala mo, hindi ka pwedeng tanggalin eh. Kala mo, indispensable ka eh. Hindi ka pwedeng matanggal sa trabaho dahil may ginagawa ka pa. Pero nangyari sa akin yun, I was hurt. Kasi sabi ko, naku, sayang naman. Pero, in reality, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Let your will be done. Wala akong magagawa kasi eto na, nangyari na to, kahit na anong gawin kong manikluhod ako, kung gusto akong tanggalin ng company, tatanggalin ako. To cut the long story short, tinanggal ako. At yung blessing ng Panginoon, bigla naming naranasan kasi dapat magsaserve pa ako ng one month notice para tapusin yung mga trabaho. Pagka nang pumasok ng 1 month, babayaran na lang namin yung 1 month ng trabaho. So, hindi ako nagtatrabaho, pero babayaran nila ako para makapaghanap daw ako ng work. Ganun nangyari. Tapos, meron pa ako nakuha extra 1 month dahil sa 1 year ng service ko sa company. So, 2 months yung sweldo ko. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi iniisip ko na, saan namin kukuhanin yung panggatas ni Juliana? Baka mamaya, yung sabaw sinaing na lang ipainom ko kay Juliana. Dahil napakamahal ng gatas sa Singapore, napakamahal ng bilhin. Pero, hindi nagkulang ang Panginoon sa amin. And after 2 weeks or 3 weeks, nakapasok ako sa Universal Studio. Ako po yung mascot doon. Hindi naman. Kami po yung main contractor ng Universal Studio. Kaya pag niyayaya po ako ng mga kaibigan ko sa Universal Studio, ayun na lang. Sabi ko, 1 taon akong paikot-ikot dyan. Alam ko na yung mga shortcut na yung pasikot-sikot. Yung time na yon, nadoble yung sweldo ko. Halos. Kasi, naranasan namin yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi nawala yun. God will put you in a better position, in an upgraded level. Diba? Mas maganda yung pinakita sa amin ng Panginoon. Tapos, yun nga lang, normally, pagod, ikot-ikot ng site, kaya naging tisoy ako noon. Tapos, nangayayat, hanggang sa nangayayat pa rin dahil sa hirap ng trabaho. Pero, alam namin, God has sustained us. Hindi siya nagkulang kasi yung tiwala namin. Hindi sa tao. Nagtiwala kami sa Panginoon. And
Yun yung palagi naming testimony na hindi kami pababayaan ng Panginoon. That's why He is more powerful than our enemies. Kahit yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. We were made alive and we were forgiven. When we accepted Christ, tayo po na dati pong patay ay nabuhay. Yung spirito po natin na bago. And we were forgiven. Lahat po ng kasalanan natin, although we keep on sinning, but God keeps on forgiving. Amen. Hindi natatapos doon. But we must also be aware, dahil mga Kristiyano po tayo, yun nga po yung sinasabi dito, ano yung dangers? Ano yung danger sa paglalakad natin after natin ma-born again? Yun yung dapat nating iwasan. Yung pagkakasala, yung error, yung deception, yung fine-sounding arguments, yun po yung dapat nating iwasan. Sinasabi nga dito, ayan, when you were dead in your sins and in uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us on all our sins. Okay? Having canceled the charges of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it on the cross. Ibig sabihin po nun, lahat po ng mga naging kasalanan natin, nabayaran na po sa krus ng Kalbaryo. Naipako na doon. Sa krus po, hindi po ang Panginoong Hesukristo ang nanatiling nakapako, kundi yung mga kasalanan po natin, para hindi na bumalik. Once na naipako na yung kasalanan doon, that means we are forgiven already. So, hindi na kailangan natin balikan sige, magkakasala uli ako, gagawin ko ulit itong kamalian nato. Learn from your mistakes, mga kapatid. Kung ano yung mga kasalanan na gawa mo, huwag mo nang gawin. Kung ano yung mga kasalanan na alam mong mamimit mo along the way, along the danger trail, iwasan na po natin. That's why we have to be concerned sa ating pong ginagawa as a Christian. Ganun din, sabi, the debt of our transgression of the law has been paid. Yun po, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan at hindi po tayo mapapatawad ng kahit na anong ritual na gagawin natin because we are already segregated from the law because we have Christ in us. That's the justification of our sins. Yun po yung nagiging rason natin kung bakit po tayo nabubuhay ng malaya dahil sa kapatawaran na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Satan and his demons are defeated. Naniniwala po kayo dito, wala pong magagawang kaaway sa atin if we have Christ. And if we rejoice, if we keep on refreshing ourselves with the promises of Christ. Amen po? So, ito po yung isa sa mga illustration na siguro maaring yung dinanas ng ating Panginoong Jesucristo ay mas malala pa dito. Passion of the Christ. It may be cinematography lang o parang out of film lang. Pero baka mas malala pa dito yung ginawang sakripisyo ng Panginoon in real life. Amen? Biro mo, wala kang kasalanan, pero ikaw yung nagdala ng kasalanan ng tao para tayo maligtas at para tayo matawag ng mga anak ng Diyos. Yung sakripisyo na binibigay niya, hindi biro. Amen? Binigay niya yung kanyang buhay. Hindi siya nagpiyansa lang. Binigay niya yung sarili niya para tayo'y maligtas, mapatawad sa ating mga kasalanan. Ito yung naging result ng pagpapatawad ng Panginoon. When God is nailed on the cross, He lived on the third day, our sins were justified. Pinatawad po ng Panginoon yun. Kaya tayo'y malapit na malayang makakalapit sa Panginoon. Amen? Jesus Christ did not remain on the cross. Nabuhay po siya. Amen. That's the representation of the empty cross. Hindi po nananatili doon ng Panginoong Jesucristo sa krus. Hindi po siya yung ililigtas natin sa pagkakapako. Tayo yung ililigtas ng Panginoon. Kaya nakita niyo yung empty cross, wala na. Wala na ang Panginoong Jesucristo doon kasi nabuhay siya. And He remains alive in us. Amen po? So, walking, rejoicing in Christ, and overflowing with thankfulness. Sinasabi nga dito, we are saved by God's grace and we should be thankful for it. Pagkakaligtas po natin, hindi po dapat natin i-take for granted. Kailangan pasalamat din tayo. Kasi, sinasabi nga dito, religion cannot save you. Ritualistic ways doesn't mean a thing. Kasi hindi yun ang makakapagligtas natin. Hindi yun ang makakapagsiguro na tayo makakapasok ng langit.
It is only through the acceptance of our Lord Jesus Christ in our lives na tayo pa'y maliligtas. Yan. Dito nga, sinasabi, you are no longer in the bondage of law. Yung mga tradition po natin. And ito po yung, yan, dead to sin and alive in Christ. Yung kasalanan po natin, namatay na po tayo sa kasalanan na yun. And now, when we accepted Christ, things have been changed. Yung bago na, yung ating po natanggap. Sinasabi nga dito, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in us, in me. Okay? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ito po yung sinasabi sa Galatians 2:20. Ganun din, sinasabi in addition sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Okay? The old has gone, the new is here. So wala na yung luma nating pagkatao nung natanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi nung namatay ang Panginoong Jesucristo, yung dati nating listahan, yan, siguro kilo-kilometro yung listahan ng kasalanan natin. Pero nung pinatawag tayo ng Panginoong Jesucristo, nung nakatanggap tayo sa Kanya, in-acknowledge natin siya as our Lord and personal Savior, lahat ng yun nawala. God gave us a clean slate. Doon tayo mag-i-start ngayon. Sa zero. Yung wala tayong ano. Huwag na nating hayaang magpakahaba-haba pa uli yung kasalanan natin kasi pinatawag na tayo ng Panginoon eh. Ginawa na ng Panginoon yung lahat ng sakripisyo niya. At kaya, ang gawin natin is, ito yung, nakita nyo. Yan, dati, patay po tayo. Now we are the new creation. Okay? Yung dati nating pagkatao, yung dating magagalitin, maging masasayahin na, yung dating gabi na umuwi, umaga na umuwi, hindi naman, ano. Yung dating palaaway, nagiging peacemaker. Okay? Yung dating sugarol, iba na yung hawak-hawak, hindi na baraha kundi Biblia. Amen? Hindi na binabalasa yung baraha. Ang inaano na yung Biblia. Mayat-maya, ginagawa niya nagbabasa. Yung dating alak na iniinom natin, yung buhay na, yung living water na nagaling sa Panginoon na iniinom natin. Amen? Yung sigarilyo na hinihitid po natin, wala na yon. Dahil ang Espiritu na gusto natin matanggap ay ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Minsan, babalikan po natin dati natin buhay. Ay, ganito ako, pasagulero, pasaway, palaging nasa office, palagi akong laman ng kalye. Pero, ang katotohanan, kapag natanggap po natin ang Panginoong Jesucristo, lahat ng yan mababago. If maniniwala tayo, if we believe in Christ, na tayo po'y patatawarin niya at tatanggapin po natin siya ng buong puso. Amen? Hindi po dahil tatanggapin natin siya dahil gusto ko lang sabihin ng nakapaligid sa akin, ay, tumanggap ako, born again ako. Hindi eh. Ang pagiging Kristiyano, ang pagiging born again, hindi sa muso. Amen? Sa puso. Hindi mo masasabi sa tao na born again ako. When I was in high school, born again na po ako na nag-aaral ako sa Catholic school. Amen? Nung panahon na yon, pag nalaman na born again ka, pwede ka i-expel sa school. But I was studying in an all-boy Catholic school. So, gumraduate po kami, nagkaroon po kami ng mga kanya-kanyang karir ng mga kaibigan po namin, ng kaklase ko po, na nakita ko sa Facebook. Ay, nagpo-post kasi ako ng mga verses o everything about God, about how good God is sa buhay ko. Nakita niya po ako. Eh siya po, alam ko, Catholic siya. Sabi, Brad, born again ka pala? Sabi ko, oo, dati pa, nung high school pa. Talaga? Parang hindi siya makapaniwala. Talaga, born again ka? Sabi, ang biro ko lang, magaling lang ako magdala. parang nag-blend in lang ako. Pero ang totoo pala, hindi tayo dapat mahiya sa kung ano yung paniniwala natin. Because kung kinakahiya natin ang paniniwala natin, that means kinakahiya natin ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoon, di naman tayo kinakahiya eh. Mas natutuwa nga siya na tawagin tayong mga anak niya. Amen?
Kaya yung parang na-struck ako na nako, mali pala yung ginawa ko. Born again ako sa muso. Pero hindi ko na ipakita sa mga kaklase ko na born again talaga ako sa puso. Nakakalungkot na isipin, pero nakalipas na yun. Pero sabi ko, I have learned my lesson. Hindi na ako basta-basta lang na, Kristiyano ako. Pero nakikita ka, tumataya sa loto, kumakapapa ng madyong, di ba? Parang nakikita ka pa sa mga company na hindi ka nais-nais na company. Pero hindi po tayo magiging radical. I want to emphasize this. Hindi po tayo magiging radical. Hindi porkit hindi born again yung kakilala natin, hindi natin sila sasamahan. Okay? We can join them. Wala pong restriction ang pagiging Kristiyano. The more that we include ourselves in their company, at ginagawa natin tungkulin natin bilang Kristiyano, we share to them, yun yung pagiging Kristiyano. Hindi tayo makikisama. Makikisama tayo and we would reach out to them and give them the experience na naranasan po natin, yung conversion experience. So, bilang pagtatapos po, we must rejoice in our victorious Lord. Magbunyig po tayo dahil ang Panginoon ang kasama po natin. Yan po. Dangers to avoid. Pride. Yung pride po, tutunan po natin. Kapag may pride po tayo, yun nga parang may kalyo. Binahagi ko sa ito kahapon. Yung pride, pag yung pride nasa puso po natin, parang kinakalyo na yung puso natin. Hindi na po tayo nakakaramdam. Amen? Tinanong ko nga po sila kung sino may kalyo. Halatang hindi nagtatrabaho itong mga batang to. Wala pa daw silang kalyo. Tayo, mga bata pa lang, kinakalyo na yung kamay, kinakalyo yung paa. Yung, pag may kalyo na yung puso natin, hindi na tayo nakakaramdam ng pagtutuwid. Hindi tayo tumatanggap ng pagtutuwid. Hindi tayo tumatanggap ng kung ano man sabihin ng Panginoon sa atin dahil may pride tayo. Isip natin, kaya natin gawin yung magagawa natin sa buhay natin. Maganoon din, mag-ingat din tayo sa false teachers. Okay? Hindi po lahat ng napapanood natin sa YouTube o napapakinggan natin sa kung anumang podcast o sa mga maging mapagsiyasat din po tayo. Amen? Ang ano lang po niyan, ito. Rely on the Bible. Always go back to the basics. Okay? Kapag nakita nyo na parang hindi tinuturo sa Bible yun maging ano po tayo. Ganun din, promises to remember. God's grace is sufficient for our every need. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Kung tayo po ay nagkukulang, i-check po natin ang ating buhay. Baka tayo mismo may pagkukulang sa Panginoon. Never tayong pababayaan ng Panginoon. Iyon po itaga nyo sa bato. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon if you put your trust in God. Amen po? Ganun din, God's love for you is true. Amen. Ito yung TL na tinatawag. True love. Ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay tunay at totoo. Walang halong biro. Diba? Huwag po tayong matakot na lumapit sa Panginoon, isuko yung ano natin. Dahil ang Panginoon, mahal tayo. Ang gusto niyo lang tayo maligtas. Makatanggap ng biyaya na nararapat sa atin. Amen po? And, walking by faith, we're on the safe trail. Kung ang pananampalataya po natin, and if we are deeply rooted in Christ, tiyak po, kung ano man dumating sa atin, nakapahamakan, hindi po mangyayari. Dahil we are more than conquerors in Christ. We have Christ in our life. Hindi po mawawala yun. At nawa, sa ating pong buhay Kristiyano, patuloy tayong maging matatag. Huwag po tayong susuko at palagi nating isama ang Panginoon sa buhay natin. Kasi kung tayo lang ang gagawa sa pangsarili nating lakas, mas madalas yung failure. Pero pagkasama natin ang Panginoon, kasama natin siya sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, saan man tayo magpunta, we are on the safe trail palagi. Amen po? So, tayo po'y naiyak po bawat siya na tayo po'y tumayo. And let's close our service this morning. Sige po. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pong salita, Panginoon, na inyong pong dinala sa amin, Panginoon. Lord,
Nawa, ito pong mga pag-aaral na aming ginagawa, Panginoon, ay makalugod sa inyo, Panginoon. At wala pong sino mang tao, wala pong sino mang organisasyon na maitaas, Panginoon, kundi kayo lamang ang maitaas sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming, Panginoon. We bless your name, O God. Hallelujah. Sing this song. Tugal, patuloy po tayong dumako sa espiritu ng pananalangin. Patuloy po tayong magtaas ng ating pong buhay sa ating Panginoon at hinahayaan ko po ang bawat sa po sa atin na lumapit po tayo personally sa ating Panginoon. Maybe sa oras na ito, kapatid, kinakausap ka ng Panginoon. Hindi kita kilala, kapatid, pero ang Panginoon na nangungusap sa iyo ngayong oras na ito. Kinakausap ka ng Panginoon na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Siya ang iyong kasagutan sa iyong panalangin. Siya ang lunas sa iyong problema. Siya ang kasagutan ng iyong pangangailangan ngayong kapatid. Kaya sa panahon na ito, sa oras na ito, I would like to ask everybody to follow a simple prayer. Ang prayer of acceptance sa ating Panginoon. Sige po, let's pray. And hindi ko bawat isa na sumunod sa bawat sa panalangin, na simple panalangin na aking pong sasabihin. And let us all do this na nanggagaling sa ating puso. Kapatid, naungusap ang Panginoon sa iyo. Ikaw ang may desisyon kung tatanggapin mo siya. Pero ang Panginoon handa kang tanggapin bilang kanyang anak. Handa niya patawarin ang iyong kasalanan, ang iyong kalikuan. Lord, this is our prayer. Panginoon, sumunod kayo sa akin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Nagmamakaawa, naninikluhod. Lord, forgive us sa aming pong mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming kalikuan. Lord, sa sandali pong ito, sa oras pong ito, lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Hinihiling, tanggapin niyo po kami bilang iyong anak. At Panginoon, sa oras pong ito, tinatanggap po namin kayo bilang aming Panginoon, Diyos, at sariling tagapagligtas. Panginoon, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan.
Kami po'y naging marumi. Bilang aming pag-amin, Panginoon, linisin niyo kami. Linisin niyo kami, Panginoon. Kayo lamang aming sasambahin. Kayo lamang aming dadakilain. Kayo lamang aming kikilalanin bilang aming Diyos at sariling tagapagligtas. Panginoon, pumasok kayo sa aming buhay. Pumasok kayo sa aming buhay, Panginoon. Baguhin niyo kami. Lahat ng aming kaliguan, lahat ng aming kasalanan, Lord, forgive us. At tatanggapin namin kayo ng buong buo, Panginoon. Lord, we are doing this dahil mahal namin kayo. Ginagawa namin ito dahil gusto namin na matawag mo kami mga anak mo, Panginoon. Maraming po salamat sa iyong kapatawaran. At sa oras na ito, kayo po ang aming Diyos. Kayo po ang aming lahat-lahat sa amin. Maraming po salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ako na lang po mananalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin, Panginoon, na kami po minsan makapag-rededicate ng aming po buhay sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga kapatid po namin na ngayon lang nakadalo o ngayon lang tumanggap ng acceptance bilang aming Panginoon, sariling tagapagligtas, Panginoon. Lord, kayo po mangusap sa amin, Panginoon. Hindi po kapos ang iyong mga kamay. Hindi po kayo nananatili lamang sa isang lugar, Panginoon, dahil alam namin kasama po namin kayo. Lord, use us for your glory, O God. Kayo po nag-akda, Panginoon, na makakilala kami sa inyo. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po nagdala sa amin dito, Panginoon, para sa isang mas magandang mission, Panginoon. You're using us for your glory, God. You are changing us from glory to glory, Panginoon. Lord, ang dati naming katauhan, unti-unti niyo po pinapalitan. Unti-unti niyo po kaming dinadala sa liwanag, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ikaw po mamuhay sa amin. Ikaw po ang gumabay sa amin ngayon, Panginoon. Lord, hindi niyo kami dinala sa lugar na ito, Panginoon, para makinig lamang. Dinala niyo kami sa lugar na ito para mas makilala pa namin kayo ng lubusan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong kapatawaran. Salamat po sa inyong paglilinis. Alam po namin sa aming pong paglalakad bilang mga Kristiyano, Panginoon, sasamahan niyo po kami. Ilalayo niyo kami sa anumang klaseng tukso, anumang klaseng kasalanan, anumang klaseng deception, Panginoon. False prophecy. Lahat po ng iyan, Panginoon. Iingatan niyo po kami para po kami hindi po kami maligaw sa inyo, Panginoon. We are focusing our attention to you, God, dahil alam po namin kayo ang aming Diyos. Kayo ang aming sasambahin, kayo ang ilalagay, iluluklok namin sa aming buhay, Panginoon, dahil kapag kasama namin kayo at kami nagbugat ng malalim sa inyo, Panginoon, walang anumang problema, walang anumang gawatan ng kaaway ang makakapanay, Panginoon, dahil kayong aming Diyos, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, Lord. Ang pagpapala niyo, Panginoon, na patuloy namin iniiwan sa aming mga kapatid, Panginoon. Patuloy na ikasihan niyo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa amin po pag-iwalay. Tanggapin po namin ang iyong pagpapala, ang iyong presensya, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po ang bawat sa po sa amin, Panginoon, sa aming pong pagmamaneho, sa aming pong pamumuhay sa mga darating na araw, sa linggong ito, Panginoon, sa darating na buwan, Panginoon, Lord, kailangan po maluwalhati sa aming buhay, Panginoon. Itataas namin kayo, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at nawa sa aming pag-iwalay, patuloy yung pagtuturin ng aming mga espiritu, Panginoon, para muli po namin kayo makakasama, Panginoon, sa aming buhay. Ano man ang maging lakad namin, ano man ang maging pagsubok namin sa aming buhay, Panginoon, Lord, we will be on the safe trail, Panginoon, dahil kasama namin kayo, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo na pinagkakatiwala ang lahat at sa iyo na pinagkakalob ang lahat ng papuri. Ang mataas po salamat sa pangalan mo lamang, Jesus, ang ating magsabi lang. Amen and amen. Sige, palakpakan po natin.